It's a race kung sino ang unang ma-impeach. Kinakabahan ako dyan sa pag-host natin sa ASEAN kasi usually pag walang tiwala yung mga bansang yan, baka hindi sila magpadala ng heads of state. Bakbakan sa impeachment ayon po kay Ma'am Rowena Guanzon. Alam nyo ho, magandang laban ho ito. Laban ng kabutihan, laban sa kasamaan. Korakot versus galit sa mga korakot. Ito po yung labanan ngayon sa impeachment eh. Para sa akin, mukhang tagilid ho talaga si Bungit dito eh. Kasi yung mga kanyang mga kongresista nawala na rin ng gana sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Medyo mainit lang ay yung mga makakaliwang grupo. So kung nawala na sila ng gana, so ibig sabihin nito, mas gusto pa nilang ma-impeach si Bungit. Na ayon kay Attorney Rowena Guanzon, kaabang-abang ho ito. Aba ho, ito, bantayan rin po natin itong ASEAN na paparating ngayon. Ay January yata or Pebrero, no? Yung ASEAN, ng Pilipinas ay magiging host country. At ayon sa isang economic analyst, baka ho ay mapahiya ang Pilipinas at i-boycott po ng mga ASEAN leaders. Patay tayo dyan. Bakit po i-boycott? Kasi nga ho, sa laganap na korupsyon sa ating bansa na tinutolerate lamang ng gobyernong nakangiwiang panga at puro lamang pang-divert sa isyo. Anak ng kagwang talaga oh. Kagaya ho nito, merong drama yung magkapatid na Rimulya. Nung una, 1 bilyon lang daw eh. Ngayon, 2 bilyon na po di umano ang gustong isohol sa Rimulya Brothers. Anak ng kagwang eh. Mga sinungaling! Dapat sana inaresto nyo na po at pinusasan nyo na kung totoong may nagsohol sa inyo kasi bribery po yan eh. Napaka-imposible at pangalanan nyo sana kung totoo po yan. Alam nyo naman, itong mga Rimulya Brothers, ambot na lang sa lolo nilang kalbo. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Pag-usapan po muna natin mamaya na yung impeachment, no? Yung sinasabi na naman drama ng magkapatid na Rimulya. Ngayon sabay talaga sila nag-press-con, anak ng kagwang. Alam nyo po, pera po ng bayan yan ha. Yung ginagamit nila, hindi po nila pera na galing sa sariling bulsa. Grabe oh. Pilipinas ngayon ay pinamugaran ng mga sinungaling. Naayon po kay Buying Rimulya ay totoo nga ho yung sinabi ng kanyang kapatid na mayroong nag-bribe sa kanila na 1 bilyon. Yan ang sabi oh. Pero ngayon sa bagong press con ni John Vic Rimulya ay 2 bilyon na daw. Ito na, hindi na tayo nagkatugma dito. O pakinggan natin si John Vic. Vic! O ito. Again, 1 billion na naman ang offer sa amin. Nireport ko galing sa Pakulito. Siyempre, wala tinanyan. Nireport ko galing sa Pakulito. Tatanong niyo kung 1 bilyon na naman daw. So a total of 2 billion ang ino-offer sa kanilang magkakapatid. At nireport daw niya sa Pangulong Ngongo. Hindi ko masyadong madinig eh. So tinanggihan niya. Ada ka ng kamuti ka. Kayo magdrama-drama, halatang halata kayo masyado magkakapatid. So ang tanong ng sambayanan, yung 1 bilyon nga, nakikriticize na nga siya eh. Ito pa kaya 2 bilyon na. Bakit hindi po ninyo inaresto? O sige nga, DILG ka man. bakit hindi namin na-resto yung nagsusolve. Ito po'y deniable. Kasi ito ay hindi recorded. Ito ay binanggit lang. Wala nang pinakitang pera. Parang pwede pa lang ginagawa sa akin. Putang ina, deniable. Ito ay binanggit lang. Walang pera.
Pero sinabi nyo na binabribe kayo. Ay putang ina, marites. Kasi kung totoong ibinabribe ka, putang ina, dokumenta, ano yan, DILG ka eh. Di ba ho? Hindi nagdala na ng pera sa'yo at sinampal ka na. Kasi hindi ako naniniwala na talagang may bribe. Kasi magbabribe ka man lang sa isang tao, ay putang ina, dapat legit na may mensahero, ay puta parang lumalabas, chismis, maritis. Saan ka ba nakapulot yan, sir? Personal encounter mo ito? Na binabribe ka? O nadinig mo lang sa kapitbahay mo? Putang inang drama na ito, oh. But safe to say, refused po both times. Hindi po kaya, hindi ko rin magpapabili. Tandaan nyo, kung kala nung mayaman si sabi ko, napakayaman ng kayatamaan. Lahat sinubukan niya, mga piskal sinubukan niya, mga uwes sinubukan niya, sekretary sinubukan niya. Lahat po, okay sa kanya. Sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, tandaan nyo, ang pera ngayon ay hindi na sapat ang bilihin ng iyong kalayaan. Ang seryoso po ang Department of Justice, seryoso po ang DILG, kukunin po namin ang lahat, gagawin po namin lahat para mapaging ng justisya, para sa mga 100 cases of occurrence at lahat ng nabibigyan sa blood na ito. Putang ina, ang labo po ng kwento mo, John Vic Remulla, kasi labo ng mikropono mo. Sino ang nagbabribe sa'yo? Sinong tao na to? Yan yung tanong dyan. Kung nagpangalan ka siguro, malamang baka kapanipaniwala pa kasi kung may pangalanan ka, panigurado yung kampo sasagot sa'yo. 2 beses na daw eh. So nabanggit niya dito si Saldico, sabi na kung gaano kayaman si Saldico, mas mayaman daw si Atong Ang. Na lahat ay parang sinubukan na daw yata i-bribe. O sino ba nagbabribe sa'yo? Yun yung tanong. Si Atong Ang ba o si Saldico? Kasi para mapaniwala nyo kami sa inyong mga optics, hindi man po pwede na isang pitik lang ng sabi ho ninyo, magkakapatid, na kami ay binabribe. Nung una, 1 bilyon. Ngayon, ito na naman daw. Kaming magkakapatid, 1 bilyon na naman. Bakit kayo magkakapatid? Kasi nga, DILG ka, tapos ombudsman si Boyeng. Malamang, kung may offer sa inyo ng ganyan, huwag kayong, di talaga kayo papayag. Ang liit eh. Yung pera lang ang pinag-uusapan, talagang marami na po kayong pera ngayon eh. Malabo ha, yung kwento ni John Vic Remulla hindi detalyado. So ibig sabihin, mukhang gusto po tayong ipasok sa kanilang mga bulsa at paniwalain tayo na sila ay binabribe pero ayaw nilang pumayag. O ayaw nila ipabili yung kanilang prinsipyo at naninindigan sila. Parang yun yung gusto nilang ipalabas. Alam mo naman, itong si John Vic nga may pangarap magiging presidente. Pero the point is, meron bang kumakagat dito sa drama ng magkapatid? Sinigundahan niya ni Boyeng eh. Sinigundahan ni Boyeng. O tingnan mo, magugulat ka sa mga sinasabi ni Boyeng. Wala rin siyang personal na knowledge. O ito, pakinggan. Kasi dalawa daw silang magkakapatid ang inopera ng sinuhulan ng 1 bilyon. Ngayon may panibago, di 2 bilyon na. Eh kung dalawa kayong magkapatid, hindi dapat 2 po kayo kinausap. O ito, paano nangyari yung bakit magkaiba ang inyong ano? Sa sinabi ni brother ninyo sa Secretary John Vic, yung 1 billion breakdown. Tinanong ko siya tungkol dyan. Ayun nga, ang problema kasi ang lipunan natin, napakarami natin interconnection sa bawat isa. Oh. Na minsan, flimsy na, wala na talagang basis ang magiging usapan. A friend of a friend of a friend. Uy! Sa atin, ma-identify mo ba, pero yung connection na yon very flimsy. Kasi kung yan ay binigay na, yung pinag-usapan namin yan, kung yan ay diretso niyang inalok sa kanya, nang talaga nag-aalok, yan estado na yung kagad. Na wala eh, a friend of a friend na So, ibig sabihin, marites. Hindi yung palang direktang, wala naman palang direktang na encounter siya na binabribe siya. So, ibig sabihin yan, gumawa kayo ng kwento at apprend. So, ibig sabihin, nalaman ni John Vic doon sa print niya, anak ng kagwang. Sino yung mga print nyo?
Naluloko na naman tayo dito. Oh. Hindi matibay ang basihan. Oh. Pero alam mo, may pinanggagalingan, Mm. pero hindi matibay, hindi tatayo eh. Oh. Hindi titindig sa kaso. Oh. Kaya hindi inulihan. Pero Oh, lol. Hindi daw tatayo. Hindi titindig, kaya hindi hinuli. Ay putangay na, binabribe ka. Official ka ng gobyerno, ombudsman ka, LG ka. Putangay na, kung ako niyan, inaresto ko na. Kung gumawa kayo ng lusot, wala daw, hindi titindig eh. Dahil hindi direkta. Eh bakit nyo ba kwininto? Nagpalabas kayong dalawang magkapatid, mukha pa lang sinungaling na. he Oh. learned this lesson there. Mm. Na marami talaga gusto makipag-usap. Marami gusto Why? go between sa society natin. That's how our society functions. Yung lipunan natin, ganun talaga, di ba? Yung kaibigan ng kaibigan mo, ang sabi, maganda na bumili. Doon sa lugar ngayon, di lahat kayo bibili doon, di ba? Kasi, yun talaga networking natin dito sa bansa. Ba't napunta sa networking? Halatang mga scammer, no? Nag-networking. Ang point niya dyan, narinig doon sa kaibigan, doon napupunta. Hanggat sa napunta sa kanila, na meron daw soul, anak ka ng kaguwang. In short, chismis, maritis. Tangina, no? Ang masaklap nga ho nito, ginamit nila ng publicity, pera ng bayan, pareho sila dalawa nagpe-press con. At ngayon, pinapalabas talagang totoo, may nagbabribe sa kanila. Ni pangalan, hindi mabanggit kung sino eh. Isang contractor doon, may congressman na. Hindi ko pwedeng nahihiyan. Kasi, hindi akong kausap. Oo. Sabi usapan lang namin. Sabi ko nga sa kanya, basta't ganyan, tingnan mo kung may opportunity, arrestuhin ka. Oh. Kasi dapat dyan, kung talagang mayroong direct connection, arrestuhin mo na. Dapat Kasi, talaga. Bribery na yan eh. Corruption of public officers yan. Ay puta. Sir JC ko, Isipin mo kahit hindi nga pangalan yung hinihingi ng media eh. Kung ito ba'y kongresista or kontraktor, hindi mo nga masabi kung sino, alin dyan, anong profession eh. Tapos sasabihin mo, binabribe kayo. Putang ina talaga. Oh. Sige, magsinungaling pa kayong mga hukluban kayo. Oh. Sir, tama no direct offer. Walang direct offer eh. Walang direct offer. Ito na naman, oh. Pero yung hint na yun, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang connection na pwede itahe. Eh parang nahihirapan din tayo ang proof of kaso. Walang direct offer. Pero binalita ninyo sa mainstream media, sa sanlibutan, na mayroong offer. Utang ina, no? Ano bang pakay ninyo sa panluloko sa kapwa-tao? Mahiya naman kayo sa mga balat ninyong mga buhaya kayo, no? Eh kung walang direktang offer, bakit mo sinasabi may offer? Walang suhulan, walang nangyayari. Kasi ni pangalan, wala kayong mabanggit. Ni profession, hindi nyo masabi kung kongresista ba or senador ba or kontratista. Wala kayong mabanggit na ganun. Kasi nga, lahat ng iyan ay puro panlilin lang at panluloko. In short, mga sinungaling kayo. Ako sa akin, 1 billion offer. Eh, meron ngang nalaman natin na si Bibot Bilyo daw, inupiran din pala ng bagong Pilipinas na tumakbo sa pagkasenador. Tumakbo sa pagkasenador, ha? Magkano daw yung offer? 2 billion pesos. Hindi nila kaalyado, gusto nilang rekrutin. Paano pa kaya ito? Dalawa. 2 billion, tig 1 billion kayo. Mga mukha ninyo, pera-pera lang. Walang maniwala dyan. Mali yung optics. Mali yung palabas. Palpak pa rin. Gaya ng ginawa ho nila kay Leandro Libisti, meron silang palabas, pero palpak. Walang naniniwala, pero sablay. Kayo, sa tingin ho ninyo, maniniwala kayo dito? Kasi sa akin, ang isa sa mga nakikita ko lamang yan, umiksi na lang sila. Siguro, ini-enjoy na ho nila ngayon, sinasamantala po nila yung kanilang kapangyarihan, DILG, Ombudsman, kasi nakatutok yung media sa kanila. At ano rin po ito, publicity. Yun ang nakikita ko. Publicity para mapag-usapan, para sabihin, magkaroon ng samot-saring kuro-kuro to eh, sari-sariling opinion eh.
Ang iba dyan, ay, ang galing pala ni Boying, oh. Yung mga tanga, gaganon nila, ang galing ni Boying, oh. Yung mga tropang tanga. Pero pag ikaw, pag nilawakan mo yung mga pangyayari, wala, hindi ako madadala dyan. Dahil ang gusto lang po nila yan, mapag-usapan sila. Political interest pa rin po ito. Pero ang nakakainis lang, dahil sila ay may posisyon sa gobyerno, baka sakali daw mapaniwala ang taong bayan, hindi eh. Dapat ang una-una mong sinabi dyan, kung merong bribe, pinangalanan mo na yung tao. Kailan ka binabribe? Bakit ka binabribe? Anong purpose, anong kaso ng taong magsuhol sa'yo at sino? Oh. Kasi sa mga panahong ito, kung matino itong mga opisyal ni Bangag, ang magbabribe sa kanila, yung mga sangkot sa flood control. Di ba ho? Mga kontratista, mga kongresista, yun ang magbabribe sa kanila. Kahit man si Saldico, hindi mga nila mabanggit na, binabribe ka ako ni Saldico. Kasi nga, hindi totoo. In short, puro kwento-kwento lamang ang pinanggagawa at walang kabuluhan. Baka sakaling mapaniwala o kayo. Kasi alam naman natin, tong Remulla Brothers, ang galing magsinungaling, di ba? Anong ginawa nila kay Tatay Digong? Marami na silang biniktima eh. Lalo na si Boying, yung Department of Justice Secretary. Ang daming nadali eh. Ngayon nga ho, baka ang mangyayari pa dito, pagdating ng panahon, itong mga Remulla Brothers, pagbaba sa pwesto ni Bungit, baka sila pa mauna makulong. Yun ang nakikita ko ha. Kasi lumalabas, sila man ang front ni Bungit. Sila yung attack dog, sila yung defender. Pero at the end of the day, kung darating man talaga yung tinatawag na there will be a day of reckoning, darating at darating po talaga yan. Para ho sa akin. Kagaya po nito, medyo mainit po talaga ang usapin patungkol sa impeachment. Impeachment kasi kakaiba, the first time in the history nangyayari po ito, na mayroong dalawang opisyal na gustong ipa-impeach ng taong bayan. Pero, yung taong bayan na gustong magpa-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte, ito po yung markadong makakaliwa, mga makakaliwang grupo. So alam na natin ang mga mukha nito, makamukhang mga markademonyo. Pero, ang malungkot dyan dahil hindi na po sila suportado ng admin. Baga, tapos na, nagkagamitan na tayo, okay na, walang nangyayari. Na-impeach natin si Inday Sara na nakaraan, wala namang nangyayari. Nagpirmaan, 150 million, wala namang nangyayari. Kumbaga, nawala na ng gana. So ngayon, mukhang makatutok na talaga ang totoong taong bayan. Pag sinasabi mong totoong taong bayan, yung hindi mga komunista, no? Yung hindi mga kaliwa, yung mga hindi nakatabingi ang panga. Sa impeachment, laban po kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Bungit. Kasi labo-labo mga yun sa Kongreso. Hindi mo nga alam eh. Magugulat ka, pagising ni Bungit, wala na siyang kakampi sa Kongreso. Si Tambaluslos na lang at saka si Sandro eh. Mga wais na rin yan, mga politician. Pag ikaw, veterano ka ng politician, makiramdam ka. Pero nagkagulo pa rin ngayon sila sa Kongreso patungkol sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara at kay Bongbong Marcos. At ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, bakbakan talaga ito sa impeachment. Okay, pakinggan po mo muna balitang ito. Nasa nagid. Ito. May mga panibagong impeachment na niluluto ngayon laban po kay Vice President Sara Duterte. Isasama kayo dyan ang mga alegasyon ng nagpakilalang dating tauhan ng bise na si Camille Madriaga. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Anak ng kagwang no, Madriaga, talagang pinilit nila. Ang tanga naman na impeachment court, naniniwala ho kayo sa ano. Mga kongresista, ang tanga nyo. Pag maniniwala kayo sa wanted, kidnapuran sa group
na walang kredibilidad. Lost nyo. Madriaga talaga ha. Putangin na, alam ko na to. Script ni Tonyo to. Nak ng kagwang. Nga tuloy oh. May nilulutong bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pangungunahan daw ulit ito ng civil society groups at ilang sektor ng simbahan. Ayon yan mismo kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Sabi ko na nga ba eh. Aking impormasyon, ang magpa-file nito ay mga members ng civil society, ng simbahan, basically the same sectors na nag-file last year laban kay Sara na naudlot niya. Naniniwala si Trillanes na Asong ulol, kahol ng kahol. Susim pa rin kayo. Hindi ba kayo nadala? Pabalik-balik kayo mga hunghang. So sino yon? Si yung mga pare, si Father Flavi na putong ina, naglib na daw dun sa Kintot Gaming. Yung paring durugista. Di lang durugista, manyakol pa. O, yun yung mga magsasampa ng impeachment. Sila pa rin. Mga kaliwang grupo, naumay na kami sa inyo. Pati si Trillanes, ang advisor nila, duling-duling na rin. Alam mo si Trillanes, kahit talo yan sa sa pagka-mayor sa Caloocan, ang laki na ng pera niya ngayon, milyon-milyon. Ambunan yata rin to ng malita tong hinayupak na to eh. Magkano kaya yung... Ang tanong lang natin, tanong lang kami ha. Tonyo, pwede ba magtanong? Magkano ba yung offer ni Bangag sa'yo at ni Bake? Kasi naglalaway ka ng hinayupak ka, asong ulol ka eh. Tuloy oh. na mas mabigat na ang ihahaing bagong reklamo. Oy! Ang isang na alam ko rito ay bukod doon sa impeachment allegations na kasama doon sa last year, ang madadagdag dito ay yung mga aligasyon ni Mr. Madriaga para malaman din kung totoo ba ito o hindi. Si Ramil Madriaga. Ang gago, no? Isama daw si Madriaga kung totoo man o to hindi. Siya ngayon, nung una, parang sabi mo, totoo yung sinabi ni Madriaga. So ngayon, ang sabi mo na kung totoo man to o hindi. So hindi ka na sigurado. Kasi puro chismis, marites, anak ng kagwang. PSG? Siya daw yung nagtatag ng Vice Presidential Security Group? At siya daw yung political advisor, security advisor ni Tatay Digong? Ang tanga naman ito. Political advisor, hindi nga duman sa anak ng kamuti yung pagkakagawad. Kahit man siguro barangay tanod. Training officer daw. Putang ina, nagtitrain sa PSG. Mga elite forces yung kinukuha lang sa PSG. Pero ito, sindikato, kidnapuran sanggap. Ang tanga talaga ng mga media. Hoy Tonyo, itigil mo na yan. Pag sinungaling, naduling ka ng animal ka. Ayan, tuloy oh. Madriaga ang dating manong aide ni VP Sara na nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa isang kaso ng kidnapping. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Madriaga na isipin mo, personal aide ni Inday Sara, kidnapper. Gago talaga naman. Kaya naman talaga mga mainstream media, mga hinayupa kayo ha. Ang galing nung gumawa ng kwento, sumasakay kayo kay Trillanes, kahol ng kahol ang asong ulol. Sige, tuloy. naging bagman siya noon ng bise. Sinabi niya ring pinondohan ng drug dealers at pogo operators ang kampanyang Inday Sara Duterte is my president noon. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Pogo, no? Sino ba yung campaign manager ni Inday Sara? Di ba si Tambaloslos? Di ba kasi Tambaloslos yung may ugnayan sa mga kidnapper dyan at sa mga pogo? Baka siya, hindi lang alam ni Inday Sara, ginamit si Inday Sara kung gaano katotoo ito. Itutulak natin kay Tambaloslos. Kaya Tambaloslos, di ba ikaw campaign manager? Ang tanga mo. Kaya huwag nyo kaming paglulukuhin, mga hinayupa kayo. Ito loy.
na isa sa mga complainant noon, ang reklamong tinutukoy ni Trillanes ay iba pa sa ihahain nila. Ang i-endorse raw nila ay yung ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Yan din ang grupong naghain noong 2024. Betrayal of public trust pa rin daw ang ilalatag nilang ground for impeachment laban kay VP Sara. Tinitignan lang natin na baka madagdagan dahil may mga bagong impormasyon na pumasok. Essentially yung kay Madriaga kasi mukhang may additional information siya. Particularly dun sa kung ano nangyari dun sa 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Dagdag pa na Butang ina, no? Si Madriaga, mas may alam na sa 125 million ngayon. Gago mga to. Ang sarap din yung barangin. Tinyo, sure ka? So si Madriaga may alam na sa 121 million at 25 million confidential funds. Sinabi ng ikaw naman talaga Tinyo eh. Sinabi ng audit na nga, unmodified opinion. So ngayon, si Madriaga, isali nyo kasi si Madriaga may alam sa confidential funds. So yung mga security personnel, Inday Sara, yung mga staff walang alam. Ang galing naman ni Inday, no? Lahat ng 125 million yung detalye ay pinaalam kay Madriaga. Nasaan man si Madriaga? Paano ipalam ni Inday? Di ba kulong na si Madriaga? Utang inang mga hinayo pa kayo, kahit anong gawin ho ninyo, wala nang maniwala dyan sa akin. Alam mo yung word na umay? Utang ina, nakakaumay yan eh. Wala namang bagong ground. No. Ang idadagdag lang daw nila yung kay Madriaga, puro kasi nungalingan, nariribat na nga eh. Mantakin mo, ka-schoolmate daw sila ni Inday Sara sa law school. Siya college na, si Inday Sara kindergarten pa. Elementary. Puta, nagiging classmate. Tanga nga eh. Yung sasabihin niya nagiging PhD siya, doon pa lang sapol na sapol ang pagsisinungaling niya. Pero pinipick up pa rin ito. Alam mo itong ML party list? Ito mga kasabot ka ng mga kaliwang grupo. Si Laila de Lima, sabi nila, si Inday Sara daw ay bumisita sa kulungan ni Madriaga. Malaman-laman natin sinong bumisita, si Laila de Lima. Anak ka ng kagwang talaga, no? Dito magaling ang yung mga kaliwang grupo, mga dilawan, yung pagbaliktarin ang kwento ba, no? So gagawa sila ng script, kung ano-ano na, pero walang ebidensya. Kumbaga ang puhunan nila, isip ang puhunan. Wala ho silang ebidensya, walang dokumento na magpatunay at yung mga kanilang mga statement para mapatibay, walang ganoon. Nagpapabricated lang yung ginawa nila na ebidensya kung ano-ano na lang. Basta lamang makasira sa mga Duterte kay Inday Sara, pero the point is nakakaumay na nga. Hindi na nga ho ito kinakagat ng maraming Pilipino. At panigurado ako, itong mga ibang kongresista na hindi maiingay, na tinutuguri ang admin congressman, baka magbago na rin po ang kanilang decision at paninindigan. Di ba sabi nga ho ni Abante, si Abante na ho mismo eh. Anong sinabi ni Abante? Walang excitement dyan sa impeachment labang kay Inday Sara. Walang sumusuporta dyan. Kumbaga ano na yung taong bayan na umay na sa mga nangyayari at ayaw na po nilang pumatol pa at maniwala pa sa mga propaganda siguro labang kay Inday Sara. Pero kasama ho sila dito sa paninira sa kay Inday Sara. Pero the point is, magmaterialize ba muli ang impeachment labang kay Inday Sara? Wala naman ng pundo yata. Pero iwan ko lang kay Sandro. No? Alam mo naman si Sandro, hawak yung kahadihero ng Pilipinas, anak ng kagwang. Yung pundo ng bayan, hawak po. Titingnan ho natin kung ano po ang mangyayari. Pero duda ho ako dito, Tinyo. Wala na talaga yan. Mas mangingibabaw ngayon ang sigaw na impeach BBM kumpara sa impeach BP Sara. Kasi wala na, namuuna na kayo last year, may nangyayari ba? Wala.
Panluluko lang sa kapwa, kongresista din. Dahil yung ibang kongresista, pumirma, umuwi ng luhaan. Ni piso, wala pong napala. So ngayon, sabihin nyo po, na ma-impeach si Inday Sara, tapos idagdag mo si Madriaga, ano po yung kredibilidad tong animal na ito na kidnap o ransom group? Ayan, nakakulong. Paniwalaan ng mga kongresista. Ang tanga ng mga kongresista kung ganun. So mga basura kayo, mga hinayupak kayo kung maniwala kayo dyan. Sige nga, tuloy nga natin, Tinyo. Ng kongresista, maghahain silang mga complainant ng motion sa Korte Suprema para himukin itong maglabas ng desisyon sa motion for reconsideration tungkol sa pagbasura at pagdeklarang unconstitutional ng impeachment ni VP Sara. Mas maganda nga raw kung wala ng refiling ng impeachment at ituloy na ang trial ng Senado. Sana raw maresolba na ito bago pa mapaso ang 1-year bar rule sa impeachment cases sa February 5. Sa impormasyong nakalap ng News 5, may ikatlong grupo rin na pinag-iisipang maghain ng impeachment complaint sa bise. Sino? Pinamumunahan ito ng mga abogado, pari at religious groups. Batay sa impormasyon ni Senator Trillanes, posibleng February 6 isasagawa ang paghahain ng isa sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sakaling meron na, doon lang daw seryosohin at pagmimitingan ng House Committee on Justice ang usapin tungkol sa anumang impeachment complaint. Ayon yan kay committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Di ba kayo pagod? Pangarap lang ninyo yan, ma-impeach si Inday Sara, tsaka malabo na yan, yung nakapinding na impeachment, paso na. February 6 na, di file na uli kayo. Malaki problema nila dyan ngayon, mga makakaliwa, wala na silang pundo. Nabisto na sila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, kaya malabong mangyari po yan na piperma uli yung mga yan. Nakalikom, ilan perma nila nakaraan? 200 plus, 250 to. So nasa na yung 250 to mga animal kayo? May napala ba kayo? Yung iba nga, natatalo na eh. Hindi nga tuloy oh. So usapin naman ang umuugong na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingin ni Ridon, wala pang matibay na batayan para maghain ng impeachment laban kay PBBM. Lalo na raw kung ang pagbabasihan ay ang issue sa unprogrammed appropriations at flood control scandal. Firstly, the unprogrammed appropriations had been there since 1989. 2 years after the 1987 Constitution, 3 years after EDSA. And more importantly, the Supreme Court had not made a decision on whether or not unprogrammed appropriations are in fact constitutional. Parang it would be a bit premature. Naunang sinabi ng palasyo na handa si Pangulong Marcos sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya dahil wala naman daw ninakaw ang Pangulo at wala siyang Mary Grace Piatos. Anong walang ninakaw? Anong walang Mary Grace Piatos? Sige nga, binulaklat ba ninyo yung confidential funds ni Bangag? Baka sobra-sobra pa sa Mary Grace Piatos eh. Baka may Chucky pa dyan, Chucky Claire. Ay naman talaga, masyado kayong panluloko sa kapwa, di ba, Claire Castro? Hindi ako naniniwala, dyan walang Mary Grace Piatos. Baka sobra-sobra pa ho sa Mary Grace Piatos ang meron. Alam mo ako sa akin nagkaligaga na ho sila ngayon at sasabihin na rin doon, wala daw ebidensya, wala daw dahilan para ma-impeach si BBM. Ang tanga naman. 125 million, galit na galit kayo, samantala ito 1.5 trillion, okay lang sa inyo. Sarap nyo pag-untugin lahat, diba, Tinyo, Ridon? Wala naman niwala sa mga animal na to, puro lang panluloko ginagawa sa kapwa. Ano bang malaki, 125 million o 1.5 trillion? Sobrang dami na pong ebidensya na lumalabas po laban po dito sa Marcos, Sagaa, anak ng kamote. Oh. Yung sa PhilHealth funds, yun pa lang eh. Ilang bilyon yun Ridon? 60 billion. Anong sabi ng Supreme Court? Ibalik nyo yan. Unconstitutional po yan. Ang pinanggagawa ho ninyo. Supreme Court na nagsabi, yun, kahit dyan lang sa sa PhilHealth, tibag na kayo. Kaya nga sinampa na ngayon ng kasong plunder eh. Si Recto. Sinampa ng kasong plunder si Recto. Kasi nga, mayroong nakitang irregularidad, mayroong kasong krimen. Plunder Yung kinaso kay Recto.
Ewan ko lang kung bakit hindi sinama si Bangag dyan. Kasi may immunity si Bangag. O ikaw, Recto, kumanta ka na lang, dito pa lang. Kaya dapat na talaga ma-impeach ito si Bongbong Marcos para mapanagot yan ng taong bayan. Kasi ngayon may immunity kasi presidente. So ang tanging susi natin dito, impeachment. Na dapat itong hinayupak na ito ay managot kasama ng kanyang mga lipuris, kanyang pamilya, kanyang mga angkan na pareho naglilima sa kaban ng bayan. O ito, ano pong masasabi mo rin doon sa PhilHealth? Pinapabalik, tayo rin magbabalik. Double trouble nga eh. Utangin na, ninakawan tayo ng 2 bisis. So, nagnakaw sila, 60 billion. Pagkatapos magnakaw ng 60 billion, sabi ng Korte Suprema, ibalik. Tapos ang magbabalik tayo. So yung pagnanakaw nila, ninakawan muli tayo dahil tayo magbabayad dyan sa 60 billion na yan. Puta, ginawan tanga ang taong bayan, ang gobyernong Marcos. Yan ang maliwanag ko dyan. Redon, ang ka naman Redon. Oh. No, ito, tingnan mo ha. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, bakbakan daw talaga sa impeachment. Oh. Impeachment labang kay Inday Sara daw, labang kay Bongbong. Pero kay Inday Sara, wala nang gana ang taong bayan dyan. Mas gusto po namin marinig ang impeachment labang kay Bongbong Marcos. Yung litisin siya sa impeachment court dahil sa kawalang hiyaan sa paglilimas sa kaban ng bayan. O ito, pakinggan natin to. Paligsahan ito. It's a race. Kung sino ang unang ma-impeach. February 6. Tapos na ang 1-year ban. Pwede na uli silang mag-file ng impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Sabi ni Congressman Egay Erese, may 2 o mahigit na congressmen ang magpa-file din ng impeachment complaint versus Bongbong Marcos. 2 o higit na congressman ang magsasampa ng kaso labang kay Bongbong Marcos. Ang tanong kasi dyan ni Ma'am Rowena Guanzon, ano daw ito, labanan ito, no, pasiklaban. Sino kaya ang maunang ma-impeach? Ma'am, dapat ang maunang ma-impeach si Bangag. Kasi yan ang problema sa bayan. Salot yan, animal sa lipunan. Hindi po pwede itong anak ng kamuti na ito ay maghari pa, magpatuloy ang kanyang posisyon sa pagka-pangulo. Kailangan na pong mag-resign, Yor eh. Maawa ka naman, Yor. Ako sa akin, para hindi ka mapahiya sa sarili mo, ang gawin mo ay mag-resign ka na lang para hindi ka mapahiya sa impeachment dahil ma-impeach ka naman talaga. Dahil masyado kang mapang-api at marami kang ginagago na maraming Pilipino. Mag-resign ka na, Nyor, para hindi ka mapahiya sa impeachment. Anak ka ng kagwang ka. Ma'am Rowena, sino ba dapat maunang ma-impeach? Si Bungit. Dahil si Vice President Inday Sara, pabalik-balik lang po ang kanilang mga ribat. Wala pong bago eh. Simpa rin yung isasampang kaso kay Inday Sara. Simpa rin ang mga mukha. Simpa rin ang mga animal na to. Sila pa rin ang gumagawa ng kwento. Sila pa rin mga mukha magsasampa ng impeachment. Anong bago? Sige nga. Tuloy nga, oh. So, it's a race, ladies and gentlemen. And, yun na nga. Pinaparesign natin si BBM. At ang kanyang gusto ko yan. Survey rating ay negative. Sobrang negative. negative 3, negative 14, negative 20. Basta negative. Lahat ng negative, Kaya ma'am, yung mga BBM gang ay, syempre, mas gusto nila ma-impeach na si BP Sara para wala nang kalaman ang kandidato ni BBM sa 2028 na siyang magpapatuloy ng pangungurakot sa gobyerno. Malabo na talaga yung impeachment na yan kasi personal interest na yun. Hindi lang pananagutan. Tingnan mo sinabi ni Attorney Rowena Guanzon,
gustong ma-impeach dahil gustong wala nang kalaban, no? Ang pambato ni Bogit sa 2028. Ang punto ko riyan, kaya bang ma-impeach? Ang pulso ng bayan nasa kay Vice President Inday Sara Duterte, wala namang kay Bungit. Pag tiningnan ho ninyo, mas the best na ang ma-impeach ay si Bungit. Wala salbang problema ng bayan. Lahat ng mga kurakot makukulong. Lahat ng mga naglilima sa kaba ng bayan makukulong, lalo na yung Remulla Brothers. Yan talaga ang gusto kong maparusahan talaga ni Inday. Yan ang nanggagago kay Tatay Digong. Yan ang nanggagago kay former President Duterte. Sila yung may utak eh. Kaya si Tatay Digong nandun sa dahik, di ba? Yan sila. Kaya sana hong makulong animal kayo, maparusahan kayo. Oh, pag si Inday Sara na maging presidente. Tuloy, Attorney Rowena. Oh. Kaya, nag-declare may statement si Senate President Soto, di ba? Pag umabot sa Senate ang impeachment, he will proceed with it forthwith. Oh. Forthwith kung walang kung walang Supreme Court na ruling uli, di ba? Kung ito sabi kasi ni Soto, I think ang statement ni Soto doon, pag si Inday Sara daw, ang ma-impeach ng Kongreso, ay forthwith agad sa Senado. What if si Bongbong Marcos ma-impeach sa Kongreso? Mag-forthwith ka ba rin, Tuta Soto, anak ka ng kagwang ka? Yan yung tanong ko sa inyo. Tuta Soto. Sana i-forthwith mo rin kay Bangag. Kasi nga, anak ng kamote, kitang-kita mo naman ang taong bayang galit na, pati ikaw, galit na rin sa inyo. At tinuturo ng taong bayang protector ka, Tuta Soto, ng mga kawatan, protector ka ni Tambaluslos. Nga, tuloy yung. Kasi, pag nag-resign si BBM, o resign din si Sara Duterte, syempre, ang magiging parang caretaker ng ating gobyerno ay si Senate President Soto habang gawa ng special election. Pero never pa na nangyari yan sa ating bansa, yung special election na ganyan. Wag naman tayo, Ma'am Rowena Guanzo, na darating sa mag-resign si Inday Sara, anak ng kamote. Huwag! Kailangan si Bongbong Marcos mag-resign para hindi tayo magkakaroon ng pagiging banana republic. Si Bongbong, pag mag-resign si Bungit, Inday Sara maging presidente. Yan ang ipanalangin natin, ma'am. Nangyari lang noon, of course kay Marcos, no? Ferdinand Marcos Senior na he was actually toppled. So wala siyang resignation. And his whole government was eradicated. Because he was toppled and he fled the country, di ba? Never pa nangyari yung both the president and the vice president resigned. Pero the consequence is Senate President Soto will be the caretaker or acting habang wala pang special election. Magulo po mga kababayan pag ganyan ang nangyari kasi itong political instability ay siya rin malaking reason sa ating economic na instability. Bagsak. Kaya good luck sa mga magpa-file ng mga impeachment complaint. Parang so, sawa double na po mga tao, sa totoo lang. So, sawa na po. Impeachment na naman against Sara. Talaga bang takot na takot kayo dyan? Na tumakbo? Yan si Sara Duterte sa 2028. Style ni Martin Romualdez yan eh. Para walang kalaban, na-knockout, i-disqualify. Pag hindi nabili. Ganun pa rin style niyo, bulok. Style daw ninyo, bulok, Martin. Style nyo, buhaya kayo. Ako sa akin hindi mangyayari yan na mag-resign si Inday, putang ina, suntok sa buwan yan. Baka si Bungit pa mag-resign kasi ma-pressure man yan. Dahil nga, puro pulburo na yung nasa utak niya.
Hindi niya kakayanin, may stress na siya, panay singhot na lang, baka maisip niya mag-resign. Mabangag ba? No? Mabangag ng bangag na bangag. Bangag naman yan. Pero gusto ko yung bangag na talaga, no? Mag-resign yan. Oh, ganun talaga yung mga bangag. Kumbaga, wala na. Stress na sila sa buhay. Hindi na nila alam yung ginagawa nila. So, di ko na kayang trabaho ko. Mag-resign na lang ako. Ganun yung mga bangag. Yan ang totoo. Pero kay Inday Sara, napaka-fighter na Inday. Binoto yan ng 32 million tapos mag-resign. Si Bungit, kasi wala namang piki naman yung boto ni Bungit eh. Dahil yung boto ni Bungit ay galing sa mga DDS. Mga DDS naman yan. 1 million lang ang bumoto kay Bungit eh. Na mga loyalista. Wala nga sigurong 1 million eh. Yan, Bungit, mag-resign ka na para sa akin. Ayun, ang sabi, para daw sa 2028 presidential election. Yun yung one of the reason na nakikita ko ho. Kaya gusto nilang impeach si Inday Sara. Pero si Inday Sara, tingnan mo ha, panay banat ng banat, nakakita pa ho si Inday Sara ng kakampi. Dating justice pala ito Supreme Court. That just to be clear about this, because some House members will still say that they impeach the Vice President. But if the court says void unconstitutional ab initio, does that mean the Vice President was never impeached? Yes. Impeach just means that the complaint for is Congress approved for filing in the Senate. It is not a conviction. It is just the approval of the complaint. So the BD was impeached also. But he was not convicted because they were not able to send the articles to the Senate because the Supreme Court asked them to maintain the status quo. Yan po si sino ba to? Retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Ibig sabihin, kasi sabi kasi ng mga kaliwa or mga hinayupak ng mga bobonistang tanganista na impeach daw si Inday Sara eh. Kasi sa Kongreso hindi pala na-impeach talaga. Kasi ang impeach talaga nasa impeachment trial sa court, no, impeachment court, pag na-convict ka, na-impeach ka. So ito, nangyayari sa Kongreso na parang nagkaroon lang ng approval ang Kongreso, mga complainant, na si Inday Sara isasalang sa impeachment court. So hindi na-impeach nga, anak ng kagwang. Kumbaga majority ng Kongreso, nagboto sila na ireklamo natin si Inday Sara sa impeachment court. So yun yung complainant, Kongreso. Again, at least maliwanag po yan dahil nga pinapalabas nun nila impeach daw si Inday Sara, anak ng kagong. Wala ho eh. Walang ganun na pangyayari. Tingnan mo ha. Ito rin yung babantayan natin. Alam nyo ho, gusto ko pong ma-impeach na si Bungit bago mag-ASEAN. Kasi sa totoo lang, baka mapahiya po tayong mga Pilipino eh. Meron kasing isang economic analyst na nagsasabing baka i-boycott daw tayo ng mga leaders ng ASEAN ngayong gaganaping ASEAN Summit sa Pilipinas kasi tayo po ang host. Bakit po i-boycott? Nak ng kagwang talaga naman. Pakinggan natin ito. Nababahala po ang isang ekonomista na posibleng i-boycott ng world leaders ang ASEAN Summit and ang iba pang mga related meetings na gaganapin po sa Pilipinas ngayong taon. Alamin ang dahilan sa report ni MJ Mondihar. Magiging host ang Pilipinas at chairman ng ASEAN Summit and all related summits ngayong taon. Dahil dyan, inaasahan ang pagpunta sa Pilipinas ng heads of state ng 11 ASEAN member countries. Inaasahan din ang pagdalo ng world superpowers sa hindi miyembro ng ASEAN, gaya ng United States, China, Russia at iba pang bansa. Ngunit ayon sa CPA economist na si Cora Guidote, dahil sa kasalukuyang investor climate, ay nanganganib na i-boycott ng world leaders ang summit. Actually, medyo kinakabahan ako dyan sa pag-host natin sa ASEAN eh. Kasi usually pag walang tiwala yung mga bansang yan, baka hindi sila magpadala ng heads of state. Baka ang ipadala nila yung mga lower level officials lang. Diin pa ni Guidote, tiyak na nakikita ng potential investors ang panggigipit sa mga lokal na negosyo na tinuturing na kalaban sa politika ng administrasyon. Tingnan mo yung nangyari ngayon kay Congressman Leandro Leviste. He is a major businessman. No? He has invested in
Solar. let's see, solar power plants. Tapos ngayon, tinatanggalan siya ng lisensya. Just because may mga binunyag siya na katotohanan tungkol doon sa DPWH. Pinagmumulta ngayon ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, ang renewable energy firm na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa DOE, di umano ang kumpanya na tuparin ang mga ipinangakong produksyon ng kuryente sa ilalim ng iba't ibang service contract. Sa kanyang official Facebook page, iginit naman ni Leviste na panggigipit ang ginagawa sa kanya. Anya, ang nasabing kumpanya ang may pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa at nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Hawak ni Leviste ang tinaguriang Cabral Files ng yumaong dating Public Works USEC na si Maria Catalina Cabral na naglalaman ng listahan ng mga politiko at opisyal na sangkot sa anomalya sa flood control. So, kung ganun ang gagawin ng gobyerno, imbis na ayusin yung problema dun sa corruption, yung nagbubunyag pa ng katotohanan, yun yung i-oppress nila, di ba? Businessman yun eh. Inaasahang makakalikha ng maraming trabaho ang hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit, lalo na sa sektor ng turismo, hotel and restaurant at transportasyon. So, isipin ng ibang businessmen, naku, pag kinontra mo pala yung gobyerno, matatanggalan ka ng business. Ganun. License. So, it's very arbitrary. Kumbaga parang, pag naisipan namin tanggalin yan, tatanggalin namin. Maski walang katuturan. So, yun ang nakaka-apekto ng confidence ng mga investors. Para sa Diyos, Dali ka dito, bangag ka. SMNI. Ang ASEAN po, gaganapin po yan sa Cebu. Alam ko sa Cebu ho. Tama, may point dun yung economic analysta. Kasi nga, di ba si Leandro Leviste, marami siyang naikayat mga foreign investors sa kanyang Solar Philippines. So ngayon, sa nangyayari kay Leandro Leviste, magiging ikis po yan sa mga investors at lalo na sa mga world leaders. Kasi ASEAN, maghihikayat ka, ano bang i-offer ng Pilipinas sa'yo? Mukhang tatamaan nga. Siguro matuloy yung ASEAN na yan, pero tuloy naman talaga, may bilyon-bilyon ng pundo niyan. Baka po yung mga leader ng Russia hindi pupunta, China hindi pupunta, malamang Amerika hindi rin pupunta. So itong malalaking bansa na ito, paniguradong boycott po ito. So ang pinag-uusapan natin yung mga ASEAN leaders na lang. Ang sabi ng ekonomista, kung ikis yung ekonomiya ho ninyo, malamang magpapadala na lang ho ng mga representative. So hindi na talaga yung pinaka-leaders po ng isang bansa. Putang ina, nakakahiya. Kamot ulo ka ngayon. Kahit naman ako, anong mapala ko dito sa bansang puno-puno ng mga kurakot na mismong leader po ng Pilipinas ang inalilink sa korupsyon sa bansang ito. Sa tingin mo ba, mahikayat mo akong mapapunta mo ako sa ASEAN? Baka magpapunta ako pero mga representative lang, pero kung ako, wag na lang. Putang ina, isang kahihiyan nga eh. Ako sa akin pag mangyari yan, nakakahiya maging Pilipino under bangag admin. Isipin mo, iniiwasan ka ng mga world leaders, lalo na sa Russia, Amerika, China, panigurado po yan. Hindi po yan sisipot kay bangag. Iniiwasan nga dun sa ASEAN summit din sa Malaysia. Paano pa kaya? Dito pupuntahan kaya si bangag? Swerte ni bangag. Kung pupuntahan pa siya ni Donald Trump, pupuntahan siya, gagayahin siya parang yung ginawa ni kay Maduro. Okay yun, punta ka Donald Trump, gawin mo yung ginawa mo kay Maduro. Duruin mo rin itong hinayupak na to. Kagaya nito, tingnan mo kung ikaw isang investor sa foreign investors, tingnan mo na agad yung value ng piso at dolyar. Bagsak na naman, grabe. Ito na po yung pinakabagsak na palitan ng piso sa kasaysayan ng ating bansa, 59.46. Baka nga bukas yan, magsi-60 na yan. Okay daw, baka mga 59.70 na yan. Considered at 60 pesos na po yan. Ito yung mukha ng ekonomiya ng ating bansa na bagsak. Tapos ikaw pa mag-host, ano yung mai-offer mo? Sa tingin mo ba, mahikayat mo yung mga foreign investors na mag-invest dito? Puro mga kurakot nyo nandito
Hindi na resolba yung korupsyon. Bagsak ang ekonomiya. Alam mo, may paliwanag dan si Anticler kung bakit bumagsak yung piso kontra dolyar. Nakakabubo. Pakinggan natin yung laruan natin. Ito yung laruan. Unang-una po, lagi naman din po nagkakaroon ng pagbi-meeting, BSP at ang Pangulo. Oy! At para po dyan, ang tugon po ng palasyo, ang pagtaas ng piso kontra dolyar kamakailan ay dulot ng mga pandaigdigan at lokal na mga kaganapan. Olol! Una dito ang paglakas ng dolyar. Nariyan din ang espekulasyon kung magbababa ng interest rate ang US Federal Reserve. Tensyon sa pagitan ng US at Venezuela. Gayon din ang pagbabantay ng ating merkado sa pagkilos ng ating ekonomiya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na binabantayan ang lagay ng palitan ng peso kontra dolyar upang makakilos ito ng tama kung kinakailangan. Sa ngayon, kampante ang ating Central Bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investments at ang pagpapalakas sa mga sektor ng ating ekonomiya. At tandaan natin na nabanggit din po na isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Nakakaapekto po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Magamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. Mapang-abuso? Para man hindi kayo nag-aabuso, ang tangang animal, no? Paglinlang talaga to si Chucky Claire. Lumaban daw para sa panang-abuso sa kaban ng bayan. Sino bang sisihin mo? Si Digong? Sino bang presidente? Di ba si Bungit? Dapat nga nag-resign na yan eh. Kasi nga siya may alam sa lahat na nangyayari sa ating bayan. Kaya nagkaganito ang ating ekonomiya, kaya bagsak ang piso. Sabi niya daw, dahil daw sa Venezuela, pagitan ng Venezuela, Amerika, buang ka. Hindi sana yung kapitbahay nating ASEAN, ganun din yung dinadaing, bagsak din sila. Tayo nga lang yung bagsak ng ekonomiya because of corruption ni Bongbong Marcos. Dahil sa inyong kagagahan, katangahan. Sige nga, sino ba ang sisihin natin sa korupsyon? Duterte. Yung nagpasa kayo ng budget 2023, 2024, 2025, sino ang gumamit? Duterte? Ang pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa, 2023, 2024, 2025, sino sisihin? Duterte? Ang tanga nyo. Tandaan po natin, kasalanan yan ni Bongbong Marcos. Sila ang naglilimas sa kaban ng bayan. Sabi, paglilinis? Walang paglilinis po. Lalo po ninyong dinudumihan ang Pilipinas. Tinatapunan nyo ng putik sa international community na paniguradong yan ang magiging dahilan kung bakit ibo-boycott po tayo ng mga ASEAN leaders. Yan ang nakakatakot. Puta kina, di wala nang pupunta ng mga investor sa atin. Babagsak na tayo. Ano bang gagawin natin? Sabi ni Bangag, ano bang gagawin natin? Di ba, Chucky Claire? Ay puta nyor, mag-resign ka na lang. Kailangan na pong mag-resign ni Bongbong Marcos para sa akin. Maawa kayo sa taong bayan. Itong mga animal na ito, hindi naman ito maghirap dahil maraming pira. Pero yung mga ordinaryong Pilipino na umaasa lamang sa kanilang kapiranggot na sahod at pamumuhay at lumalaban ng patas araw-araw, nagbanat ng boto araw-araw, ito yung kawawa. Pero itong mga buhaya sa gobyerno ni Bangag, ang sarap ng buhay nila, pakuyakoy-kuyakoy na lang. Hanggat sa malunod kayo sa pera ng bayan, putang ina, there will be a day of reckoning. Naniniwala po ako dyan. Someday will come. Napaparusahan ang mga animal na yan. Makikita namin kayo sa rihas. Makukulong kayong lahat. Magdasal kayo kung manalo kayo sa 2028. Pero ang taong bayan ngayon pa lang nakapagdesisyon na kung sino yung next president.
Kaya kahit anong paninira ho ninyo kay Inday Sara, lumalabas pa rin na ang gusto ng taong bayan at ang pinagkakatiwalaan ay wala nang iba. Si Vice President Inday Sara Duterte, sure na ang pagkapangulo ho nito. Kayo din, sure na rin yung pagkakulong ninyo sa 2028. Kaya, bakbakan sa impeachment, putang ina, si Bangag pang ma-impeach. Ito yung prediction ko. Hindi natin masasabi. Dahil ang korupsyon harap-harapan, puro pangako na may makulong pero walang nakukulong. Malaya pa rin ang mga buhaya, kaya ang resulta, bagsak ang ekonomiya. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.